7. The years of that king Messiah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then the one of seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Salamat sa purihan, pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, makakaupo po tayo. Salamat po sa pagbasa ng ating ayun. Masalamat. Sige po. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po. Last Sunday, supposed to be ito yung ating mensahe. Pero dahil nga dumaan si Uwan, sa, ibig sabihin sa Bisaya ay ulan. Diba? So, Alam ko, David Juan. The great one. So, kasi sa Bisaya ng ulan, di ba? Uwan. So, yun yan. But, I praise God, lahat po tayo ligtas. Kasi, the Sunday before that, ang pinag-usapan natin is Jehovah Shalom, or the God of Peace. And, indeed, ang lagi nga natin hinahanap is yung kapayapaan, di ba? Pero, we concluded 2 Sundays ago that pag sinabi natin peace, hindi na nangahulugan na absence ng conflict. Pero kung saan nakasandig yung mga assurance mo sa buhay, yun yung kapayapaan. So kung halimbawa, parang ano yun yung lumang commercial ng Banco de Oro. Yung nakasandal ka sa pader. Parang ganun yung term sa Tagalog. Pinino ka ba nakasandal para magbigay ng kapayapaan sa iyo? Now, we view God as the source of peace. Talaga naman na siya ang source ng peace. Siya ang source ng kapayapaan. So, wala naman tayong ibang pwedeng pagbasihan yun. Kaya nga, isa sa mga sinabi ko sa inyo na huwag natin ikumpara si God sa ibang Diyos na sinasamba ng mundong ito. Kasi hindi natin siya pwedeng ikumpara doon. Now, kung isasandig natin yung kapayapaan natin sa kung ano yung mga sinasamba ng mundong ito, wala talaga tayong matutunghayan ng kapayapaan. Kasi yung the very concept of peace, siya yun. Like the same thing, the very concept of love, siya yun. So, tanggalin mo si God dun sa equation. Talagang hindi siya pwedeng magtugma na sasabihin natin may kapayapaan tayo pero wala tayong Diyos. It's basically the same thing sa isang atheist. Na yung atheist, di ba, sasabihin niya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero tatanungin mo siya, nabasa mo na ba ang Bible? Sasabihin niya, hindi pa siya. So, hindi siya atheist. Sabi nga ng mga magagaling na theologian, you're just stupid. Kasi nga, yung magagaling na mga atheist, sila yung mga nagbasa ng Bible. At sila yung nag-conclude na sa sarili nila. Pero, again, we have to understand na yung source of peace natin, ito yung source ng peace na hindi mo kaya i-equate sa iisang bagay. Okay? So, kailangan mo siyang tingnan ng kabuuan. So again, we concluded na peace is not the absence of conflict, but knowing kung saan ito nanggagaling.
Now, we will talk about Jehovah Shabbat. Okay, Shabbat. Okay, God overall, o God of hosts. Diba? So, sa Old English, ibig sabihin is ng host. Yung ba yung host na katulad ng ginagawa ni Archie? O yung pag nag-host sa birthday party. Actually, the Old English host, ibig sabihin nun is commander. Ibig sabihin, ikaw yung kabuuan ng lahat. Okay? So, pag sinabi natin God overall or God the host, siya ang kabuuan ng lahat. Pero, sa lingwahe ng tao, yung host na word, medyo ginamit, binigyan ng description na pagiging commander. Okay? Yung nilalang o yung may hawak ng kapangyarihan ng lahat. Okay? So, medyo sa limited mind natin, ang hirap intindihin na merong iisa na may hawak ng lahat ng universe. Kung paano nakapwesto yung mga stars. Imagine niyo pag tumingin kayo sa langit, nakikita niyo yung mga stars, yun ang indication na merong group of planets dun sa area na yon. Imagine niyo yun, di ba? Kung gaano karami yung stars na yon, ganoon din karami yung mga galaxies na meron doon. So tayo, nag-iisang galaxy lang tayo sa napakalawak ng mundo. Now, ang hirap imagine na merong nagdisenyo ng lahat ng yun. Na sa kanyang napakalaking isipan, merong pattern at merong control. Diba? Parang ang hirap intindihin ng bagay na yun para rin sa akin. Kasi kung titingnan natin yung kalawakan, di ba? Parang kang kumuha lang ng pinturang puti sa kamay mo, tapos iwinasiwas mo sa pader, di ba? Tapos nag-scatter yung mga puti na yun. Ganun lang natin siya tinitingnan. Pero we have to understand that even between dun sa gitna ng mga kadiliman, ng mga stars na yon, merong disenyo doon. Even yung kaliit-liitang bahagi ng molecules ng atom, na, sino ba, yung molecules and atom concept po yun ha. Hindi mo talaga siya nakikita kung paano siya nagpa-function. Katulad halimbawa ng tubig. Diba? One atom of oxygen, two atom of, tama ba? Hydrogen. Diba? Tapos kung paano siya maghihiwalay, hindi mo naman literally na nakikita yon. Pero imagine ninyo yun na yung ganong konsepto, merong nagdisenyo. Diba? Meron nag-design ng ganon. So, pag sinabi natin God overall, siya yung may command kung paano kumikilos yung mga bagay na yon. Now, just a brief background dun sa Isaiah chapter 6. Babalikan po natin yung concept ng God overall. So, nung namatay po si King Uzziah, nagkaroon ng political uncertainty sa nation, sa bansang Israel na yon. So, pero at the same time, during this time, nagpakita ang Panginoon kay Isaiah ng vision, ng isang trono, na majestic throne, na merong mga seraphims or angels, heavenly beings na nakapaligid dun sa trono na yon. And yung holiness na yon, again, medyo mahirap siyang i-describe, napaka-pure and perfect ng lugar na yon, na pinoproteksyonan siya ng mga seraphim and heavenly. Now, during that time, nung ipinakita siyon kay Isaiah, ang naging reaction ni Isaiah, hindi ako karapat-dapat para sa harapang ito. Kaya ang sabi niya, I'm a man of unclean lips. Diba? Na-expose yung kanyang imperfection. Diba? So, dahil doon, kumuha yung isa sa mga seraphim ng burning coal. This is a vision, This is a vision. Kumuha ng burning coal, tapos itinatch dun sa kanyang lips.
Tapos now, sabi rito, na-purify na siya nung coal na yon. So, you have to understand na yung purpose nung apoy, nung coal, nung init na yon, para i-purify yung mga bagay. Di ba merong tawag doon yung yung sinisir nila yung sugat para hindi na siya dumugo at hindi magkaroon ng infection na kakalat doon sa buong katawan. Imagine ninyo, ganun yung ginawa sa lips niya. Imagine ninyo yung lips ni Isaiah, puno ng infection at ginamitan ng Panginoon ng coal para hindi na kumalat sa kanyang katawan. Yung infection na yun, yun yung kasalanan. Now, pinapakita kay Isaiah, hindi lang yung kasalanan niya, pero yung kasalanan, kasi siya ay isang propeta, he represents, siya yung between, yung middleman ng Diyos at ng bansang Israel. Pero at hindi lang yung kasalanan niyang pinapakita, pero yung kasalanan ng buong. But at the same time, ipinapakita rito yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. So God, the host, the commander. So, intindihan mo natin ng konti yung Shavuot. Okay, Shavuot. Okay. Mahirap i-pronounce. Pero again, kung si God, dun sa Jehovah Shalom, siya yung God of Peace, medyo militaristic ng konti yung description dito. Imagine ninyo ang Diyos na commander ng lahat. Okay? Imagine ninyo yung mga anghel, mga seraphims, heavenly beings, mga sundalo niyan, lahat yon. Lahat ng kanyang creations. Tapos, yung mga galaxies, yung mga stars na nandun, imagine ninyo siguro mga tawag doon, mga weapons. Di ba? Napanood po ninyo yung Lord of the Rings, na yung The Great Battle, yung Battle of Five Armies, the Battle of Five Armies. Nakita ninyo kung paano sila nag-organize ng kanilang gera. Imagine ninyo na palakihin ninyo yun, palawakin ninyo yun. Na walang ni isang kikilos nang hindi magsasalita ang Diyos. Ganon yung kanyang kapangyarihan. So ganon dinidescribe ni Isaiah yung kanyang kapangyarihan. Now, it was first mentioned dun sa 1 Samuel actually, hindi sa Isaiah. So 1 Samuel 1:3, in the name that shows that God who leads angelic hosts also hears the humble prayer of Hannah, yung widow na si Hannah. So yun yung ibig sabihin, yung sumasagot doon sa lahat ng sinasabi, sumasagot, may kapangyarihan sa lahat, yun yung Panginoon. So the prophets and the psalmers later use it to declare God's authority and protection. So, pansinin niyo again, may parang military yung dating ng kanyang kapangyarihan. So, Jehovah Shabbat reminds us that God is both mighty in battle and near to those who call on Him. So, He protects anyone who calls upon Him. Now, recently, dun sa mga nangyaring meron po kasi akong dating katrabaho na nakatira na sa Cebu kasi yung asawa niya pulis na nandestino doon. So nakatira sila sa Guadalupe, Cebu. Kung alam niyo sa balita, yung Guadalupe, Cebu, yun yung mga lugar na nakita niyo sa mga subdivision na naglutangan yung mga sasakyan, nagkaroon ng flash flood. Sila yung bandang ibaba ng The Rise na Monterasa. The Rise Monterasa. Sila yung bandang ibaba nun. So, real time siya nag-video nung nagpo-post nung time na yon na nasa bubong sila. Napansin niyo yun, nagbubutas ng bubong para lang i-imagine ninyo na you always feel parang there's a certain level of degree na unsafe tayo, di ba? Unprotected tayo. Naalala ko din nung nagtatrabaho ko sa FEU, yung opisina ko nasa 15th floor. Tapos apat na beses lumindol. Tapos imagine ninyo, nagsisway. Tapos, di ba hindi mo pwedeng gamitin yung elevator?
kailangan mong bumaba mula 15th floor, pababa dun sa, nasabay-sabay kayo lumalabas. You feel very vulnerable, na parang anytime na mataliksod ka, parang mababagok yung ulo mo, parang hindi ka mamamatay sa lindol. Mamamatay ka sa pagbulong dun sa hagdanan. But, again, we normally feel unsafe and unprotected when we feel threats, di ba? Yung personal and social environment natin. Di ba? Ngayon, common na yung word na bullying, di ba? Ayun ay isang form ng social threats, di ba? At the same time, pag nakakita tayo ng mga aggression, fighting, di ba? Parang in such a way, meron nagbubukas sa isip natin na we feel very unsafe. Meron po kasi kami kapitbahay na yung mga magkakapatid laging nag-aaway. Pag nalalasing sila magkakapatid. Tapos nakikita ko pag nagsisigawan na sila, si Samaria, parang hindi mapakali. Parang hindi siya mapakali. You get the point na minsan na nararamdaman natin yun. Or, yung unruly and hostile individuals or groups, di ba? Naalala ko nung mahilig pa ako sa rally. ang aim lagi is maging unruly. Yung i-stir up mo yung grupo para magkaroon ng gulo. Yun naman po, people will say na hindi, this is a peaceful demonstration. There's no such thing. Ako, pag nagpakita kayo, naggrupo kayo, nagsama-sama kayo, at pupunta kayo sa isang lugar para ipakita nyo marami kayo, you're trying to stir up something. Okay? So, ako, kaya yung mga nagsasabing, punta tayo sa rally, punta tayo sa ganito, I'm very cautious. Hindi ko sinasabing mali yun, or huwag kayo mag-participate. Hindi ko po sinasabing gano'n. Not unless pupunta kayo dun sa rally ng dalawang religion, pagbabawalan ko talaga kayo. Huwag kayo dun pupunta. Okay? But at the same time, when we are exposed to lacking supervision or clear authority, yung walang leadership, di ba? For some time, naalala ko nung panahon ni Cory Aquino na sa katutak yung kudeta, di ba? Parang ang gulo-gulo nung bansa natin noong time na yun. Bata pa po ako noon, bata pa talaga ako nung panahon ni Cory. Pero na-imagine ko na yung tuwing na lang merong tatanggaling leader, ipapalit, parang gano'n, o yung leader mo na, di ba, lalo na yung panahon ni Erap Estrada, natanggal siya, pinalitan ni Gloria, muntik matanggal si Gloria, nakaupo ulit si Gloria, things like that. Di ba? It gives us a feeling that we are unsafe or unprotected. Or when we are recalling past traumatic or harmful experience. Meron po tinatawag na, kung napansin po ninyo may sinasabing post-traumatic stress disorder, PTSD, di ba? Na normally, yung PTSD may triggers yon, na yung mga traumatic experience, di ba? Pansinin ninyo may mga taong magugulatin. Meron po akong kakilala na involved siya sa drug trafficking dati. Isa sa mga drug traffickers sa Batangas at Mindoro. Pero nung nagbagong buhay, pag yung nagugulat mo siya, bigla siyang nananapak. Kasi PTSD niya yun yung threat sa buhay niya, dala-dala na niya araw-araw. Pero sa kabi naman niya na peaceful siya na kahit anong mangyari sa kanya, wala siyang problema kung mamamatay siya o may papatay sa kanya. But for some reason, tuwing nagugulat siya, yung tipong kailangan niya may masapak, masuntok, or kailangan may kumalabog, malaglag, mabasag. Ganun yung kanyang mindset. And that's part of traumatic and harmful experience sa isang buhay. Now, ang tatanungin natin, if God speaks, saan pumapasok yung kanyang proteksyon? Paano ba tayo makakasiguro dun sa proteksyon ng Panginoon? Kasi sinabi natin na peace is the absence of, is not merely the absence of conflict. Kung mapapansin po ninyo yung US President, alam niyo po ba na kahit saan pumunta yung US President, may nakasunod na sundalo sa kanya na may bitbit na 2 attachments.
ang tawag po dun sa touchy case na yun, Presidential Emergency Satchel. Yun po ay may dalawang purpose. Dalawa po yun lagi, dalawa. Yung isa for emergency declaration, ibig sabihin, halimbawa, may massive emergency doon, halimbawa magdi-declare si ang presidente ng martial law, yung isa yung bag yung gagamitin niya. Yung isa naman, pag nagkaroon ng gera, yun yung may button for nuclear missiles. Pero hindi naman niya basta-basta, pag inon niya yon, pupunta yun sa isang grupo, tapos i-confirm nila kung totoo ba yung mensahe na yun o hindi. Diba? Panoorin po ninyo yung movie Crimson Tide. Yung Crimson Tide, yung dalawang officer ng submarine na may dalang nuclear, nagtatalo sila, i-release ba nila o hindi kasi hindi kumpleto yung mensahe. So, merong ganong pinapadala yung presidente, tapos madi-deploy kung sino ang madi-deploy. Imagine niyo kung meron kayong ganong kapangyarihan na just in a touch of button, merong isang lugar na masisira sa sabog. Diba? Kung ang presidente ng Amerika may ganong kapangyarihan, meron din kapangyarihan yung gano'n ng presidente ng Russia, si Vladimir Putin. Diba? Meron din kapangyarihan yung presidente ng India. Diba? Nang gano'n. So, pero imagine ninyo na kung ikaw yung taong may ganong kapangyarihan, ano kaya yung willing kang gawin? Hanggang saan mo kayang itulak yung safety ng lahat ng tao para masabi mong safe ang bansa mo? Yung mga kapangyarihan na yun, limitado lang sa bansa. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, para sa lahat. So, ang tatanong natin, paano ka makakasiguro sa proteksyon ng Diyos sa buhay mo? Kung ang peace is not the absence of conflict. So, unang-una natin dapat maintindihan. Kilalanin natin ang Diyos ang nagpapakilos ng sanlibutan. Finely refined ang universe. It was, ang tawag nga nila, ng concept dun sa existentialism theory. The world and the universe is finely tuned. Na meron ka lang isang mabago doon, masisira ang lahat. Pero, hindi ikaw yung may dahilan kung paano nagbabago yun. Merong isang nagpukontrol ng lahat ng yun. Like for example, yung gravity. Diba? Yung gravity, sino nagpukontrol nun? Diba? Pwedeng sabihin ng scientist na may gravitational pull, yung Earth. Pero kanino galing yun? Yung pag-ikot, pag-revolve ng mundo, actually hanggang ngayon hindi kayang i-prove ng science kung saan ang galing yun. Yun yung limitation ng science. You have to understand that. Even yung katawan ng tao, maraming bahagi sa katawan ng tao na hindi pa kayang i-explain ng science hanggang ngayon. So, kung ano man ang nangyayari sa sanlibutan, dapat natin intindihin na hindi lingid sa kaalaman ng Diyos yun. Either hinayaan niya yun, or He allowed it to happen. Or He planned it to happen. Or He willed it to happen para i-demonstrate ang kanyang glory. Sasabihin natin, napaka-fatalistic naman ang Panginoon, ang Diyos. Nahahayaan niya marami ang mamatay. Hahayaan niya maraming merong madisgrasya. You have to understand na yung tragedy na nakikita natin may not be tragedy for God. Kasi siya naman ang author and finisher at saka ang completer ng buhay. So sino ba ang nagdideklara kung kailan tayo aalis sa mundong ito? Siya naman, di ba? Kung pinili niyang mawala tayo sa mundong ito sa isang trahedya, sa isang sakit, o sa isang hindi magandang bagay, kalooban niya yon. Pero hindi nangangahulugang mali siya doon, mga kapatid. Wag nating isipin na yung bagay na yon ginawa ng Panginoon para pahirapan tayo. No. Ginawa niya yon to demonstrate His power, to demonstrate His ability and capacity na beyond sa kaya nating isipin.
So, when a man dies, kung papatayin siya ng kapwa niya, murder yun. Pero kung inalaw ni God yung pangyayari na yun na merong mamatay, we cannot tell God na ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Mahirap man intindihin sa isip natin. And yun yung laging ina-accuse sa atin ng mga atheists o ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero you have to understand na lahat ng nangyayari sa mundong ito was organized and orchestrated by a one powerful being. Sinasabi nga dito, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Ibig sabihin, yung bahagi, may parang bahagi ng kanyang katawan na sumasakop sa lahat. Yun ang sinasabi niya. And this is an understatement kung paano dinidescribe ni Isaiah yung kapangyarihan ng Diyos. Ito lang yung nakikita niya. Yung limitasyon niya bilang tao. Di ba? So, ibig sabihin, yung robe niya, yung bahagi ng kanyang katawan, bahagi ng kanyang damit, sabihin na natin, robe, fills the temple. Di ba? Ganun siya kalaki. Di ba? Ibig sabihin, yung buong temple, siya yun. Di ba? Sakop niya yun. Above him stood seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, and 2 he covered his feet, and 2 he flew, and one called to one another, said, Holy, holy is the Lord hosts. The whole earth is full of His glory. Okay? Now, you have to understand na yung earth dito, hindi lang ito yung mundo. Na dun sa concept ng Old Testament, pag sinabi natin earth, kasama yung buong sanlibutan. Pero concentrated sa atin, kasi naririto yung tao na nilikha niya. Nandito yung tao na nilikha niya. So, sabi nga ni Jesus Christ, yung claim ni Jesus Christ, sabi niya, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos, na bago pa nagsimula ang lahat. Ang sinasabi lang ni Jesus Christ dito, bago pa nagsimula ang lahat. Kasi ang mga Hudyo noong time na yun, they would always associate yung beginning ng kanilang nation kay Abraham. Ang sinasabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham, nandun na ako. Diba? Parang sinasabi mo lang, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Parang ganon. Pero, this is one way of exaggeration, sarcasm, pero it remains truthful. Oo nga naman, bago pa si Abraham, nandun na siya. Kaya nga mga kapatid, kung kinikilala natin ang Diyos na nagpapakilos ng sanlibutan, dapat din natin isuko na sa kanyang pag-aari ay nag-aalis, yung pagsuko natin sa kanyang pag-aari, nag-aalis ng pagmamalaki sa sarili natin, na nagdudulot ng pangamba at pagkabalisa. What I'm saying here, kung ang Diyos ang may kontrol ng sanlibutan, wala tayong pwedeng panghawakan sa mundong ito na pwedeng magbigay ng security sa atin. Yun yung sinasabi ko dito. So sinasabi ko na isuko natin lahat sa kanyang pag-aari. Ano man ang meron tayo, ano man ang security, insurance will not give us security. People will not give us security. Naalala ko yung, ngayon na, pinapanood ko na naman yung Senate Blue Ribbon Committee. Tapos may testimony si Saldi ko sa kanyang video na ginamit daw siya ng gobyerno, ni Bongbong Marcos, and so on like that. You have to understand, napapaisip ako na, bakit na kumapit doon sa kapangyarihan ng mga taong ito? Diba? Tapos ilalaglag ka pala, parang ang word nga namin mag-asawa doon, laglagan na silang lahat. Diba? That not only proves na hindi mo kayang pagkatiwalaan kahit ang kapangyarihan ng tao. Diba kaya nga sila sabi namin sa inyo, we will desire to speak to you the truth. Pero you have to also search the truth. Kaya kung meron kaming sasabihin dito na hindi naaayon sa salita ng Diyos, by all means, the security that you have in the Holy Spirit, use it. Diba?
Kaya sabi nga, the true security is not circumstances, possession, or even people, but in recognition the absolute sovereignty of God all over things. Diba? Neither what? Horses nor chariots. Diba? Hindi yun ang magbibigay ng security sa atin. Yung katotohanan lang na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng sanlibutan. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, tanggapin na ang kanyang pagdidisiplina at pagtatama ay bahagi ng kanyang pag-ibig at kabanalan. One thing dun sa idea dun sa Isaiah chapter 6, si Isaiah, nung na-confront siya ng glory ng Panginoon, na-realize niya, anong una niya na-realize? Yung kasalanan niya. Diba? Yun yung una niyang na-realize, yung kanyang kasalanan. At the same time, anong ginawa ng Diyos? Ipinakita ng Diyos sa kanya yung pagdidisiplina, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanya. Imagine natin na totoo yung ginawa ng Diyos. Di ba? Na imagine natin na tunay na ginawa ng Diyos, hindi from vision. Ginawa yun ng Diyos sa vision to give an idea kay Isaiah. Pero sabihin natin literal, na ginawa ng Diyos na sunugin ang kanyang labi ng coal. Napaka-harsh naman ng Panginoon. Pero more than that, dapat nating intindihin bakit pinakita yun ng Diyos kay Isaiah. Para ipakita na walang ibang pwedeng magpatawad sa iyo. At walang ibang nakakaintindi ng kasalanan mo maliban sa akin. Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Diba? Kaya wala rin ibang magdidisiplina sa iyo, walang ibang magtatama sa iyo maliban sa akin. Diba? That's the reason why we need to be together. Kasi doon natin natututunan kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos. Sabi rito, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips. Diba? Katulad na lang halimbawa, ako very fascinated ako sa mga military personnel. Tapos pag nakakakita ako ng mga breastplate nila na maraming mga colors, parang ang taas ng respeto ko sa kanila. Kasi yung mga colors na yun represent yung mga kanilang mga achievements. Okay, kung halimbawa galing na sila sa combat, nakagraduate sila ng ganitong training, lahat yon or yung promotions nila also represent those colors. Diba? Ako, parang napafascinate ako, parang pag nakakakita, kasi ganun katindi ang fascinated ko sa mga military personnel. Pag nakakita ko ng mga general, parang gusto kong yumuko. Diba? Ganun yung naramdaman ni Isaiah sa harap ng Panginoon. Na wala siyang kapangyarihan at lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Parang ganun yung tingin mo sa mga sundalo at polis, diba? Na sila yung may kapangyarihan para proteksyonan ka. Of course, hindi naman natin pwedeng ibigay lahat sa kanila. But for civil order, ibinibigay natin sila ng kapangyarihan para maging patas ang lahat ng bagay. Pero hindi nandoon ang ultimate security natin. Pero sinasabi nga, paano natin malaramdaman yung pagdidisiplina at pagtatama ng Diyos? Ang sabi, blessed are the pure heart, for they shall see God. Pag ang sinasabing pure heart dito, someone who continually seeks God's discipline. Yun yung pure heart. Yung patuloy na humahanap ng disiplina ng Diyos. Kasi yung patuloy na umaamin na makasalanan ka sa sarili mo. Kaya mga kapatid, yung pagtanggap sa pagtutuwid ng Diyos ay nagbibigay dahil sa atin na maranasan natin yung paglilinis ng Diyos. Yung seguridad na galing sa Kanya, na naiintindihan niya tayo, na kaya niya ginagawa yung pagdidisiplina na yun kasi iniiwas niya tayo saan? Sa kapahamakan. Dahil sa sinful nature natin, we have a tendency to destroy our life. Yun dahil sa kasalanan. Kaya nga napag-usapan namin, di ba? Bakit may mga taong sikat na nagsusuicide? Feeling natin, di ba yung mga nagsusuicide, like for example, si Robin Williams, the comedian that I admire so much, na doon sa mga pagpapatawa niya, ganun pala kalalim yung kanyang depression. Di ba? Pero, isipin natin, parang feeling natin, nasa kanila ng lahat ah. Bakit kailangan nilang, sasabihin natin,
Kung ako yan, hindi ako magpapakamatay. Ang yaman ko, sikat ako, di ba? Pero you have to understand, we are not designed for wealth and fame and glory. Lahat ng bagay na yun only belongs to God. The moment that we claim that, ang tawag doon kasalanan. Di ba? The moment that we claim all of these things, ang tawag doon kasalanan. Ang tawag doon idolatry. Kasi naglalagay tayo ng ibang Diyos sa buhay natin. Di ba? And siguro, by proximity, doon sa school namin, pinag-uusapan ngayon yung pagkamatay ng anak ni Kim Atienza. Di ba? Because Kim Atienza belongs to Christian community. Although, hindi sila known to be very active, pero very vocal si Kim Atienza about his faith. And it's sad to see na a man of faith will lose his daughter out of depression and pagiging bipolar, di ba? Parang iisipin natin minsan, bakit hinayaan ng Diyos na ganito ang mangyari? Di ba? Ang tatanong, pwede natin sabihin, bakit hindi? Bakit hindi? Di ba? Bakit hindi natin hayaan? I'm not saying na hindi tayo gagawa ng paraan na tulungan ng mga tao nagsasuffer sa mundong ito. I'm not saying that. Diba? Hayaan natin sila mamatay sa gutom, hayaan natin sila mamatay sa sakit para ma-experience sila ang glory ni God. Hindi. Yun nga yung mga bagay na yun, binibigay yung bagay na yun, hinahayaan yun ng Diyos. Para for us to be what? To be an agent of His discipline, an agent of His love, an agent of His correction. Diba? Na kung ano man ang pagkakamali ng mundong ito, ite-testify natin kung ano yung pagtatama ng Diyos. Diba? Yung buhay natin, kanina pinag-uusapan natin yung, diba yung, kung sabi ko ba, kung alam niyo lang yung buhay namin dati, hindi niyo imagine na mapapasok ko. Diba? And that's the thing of God about His discipline. Kasi iiwas niya tayo doon sa kapahamakan. Imagine mo hanggang ngayon nagrarally-rally pa ako. Siguro nasa bundok na ako kung hindi ako talaga niligtas ng Panginoon. Diba? I love violence. Pero ngayon, pag nakakita po ako ng violence, umiikot na yung sikmura ko. Paminsan-minsan namin ko sa inyo, meron ako mga taong gustong awayin, saktan. Aminin ko pa naman yun. Pero pagkatapos ng pangyayari na yun, parang umiikot yung sikmura ko na nasabi ko yun, nagawa ko yun. Diba? Parang yung may makukonsensya ka na yung gusto mong isuka kung ano man yung mga bagay na nagawa ka. Yun yung pagdidisiplina ng Diyos. Kasi iniiwas niya tayo sa kapamakan. The same thing na pinakita niya kay Isaiah para ipakita ni Isaiah sa bansang Israel. Hindi lang pagsusunog sa labi ang gagawin ng Diyos. Pag hindi kayo nagbago. Diba? And this Israel experience, diba? They've experienced death, they've experienced famine. Pero of all those things, pinoteksyonan sila ng Diyos. Diba? Kasi may plano ang Diyos. Ikatlong katotohanan. Ang pananatili sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanyang salita. Ang tanong natin, paano tayo mananatili sa Diyos? Diba? How can we stay in His presence? Diba? Through spiritual discipline. Yung pagdidisiplina sa sarili natin. Mga kapatid, hindi ko naman sinasabing memorize ninyo yung buong Bible. Diba? Although, may mga taong nagkiklaim na nagawa nila yun. More than memorizing them, it needs to be a gospel. Ano yung ibig sabihin gospel? It needs to be a good news. Kung yung good news, ikaw lang ang nakakaalam, hindi news ang tawag doon. Diba? Good lang siya. Diba? Kaya sinasabi, kung nananatili ka sa Diyos, sa Kanya, magtitiwala ka sa mga bagay na sinabi niya. Sabi sa verse 7, and He touched my mouth and said, behold, this has touched your lips, your guilt has taken away, and your sin atoned. Doon sa makasalanang babae who was found guilty of adultery, yung i-stone to death. Ano ang sinabi ni Jesus Christ? Where are your accusers? They're not here anymore, Lord.
Tapos diba ang sabi niya, go and sin no more. Paano yun? Nagkakasala pa rin tayo. Pero nagtitiwala ako na pinatawad na niya ako. Diba? Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo na may mga tao pa rin ako gustong saktan. Gustong ano. Pero for some reason, violence doesn't sit with me very well anymore. Diba? Fascinated pa rin ako sa object of violence, sa kutsilyo, sa bahay. Fascinated ako. Aminin ko po yun. Pero ayaw kong humawa. Kasi I know that I'm a violent person. Kaya nga pag nakikita ko yun, medyo not really comfortable. Diba? But my sinful life fascinates about war, fascinates about violence. But that's the reason why I try to guard my mind. Again, repentance is the changing of our mind, metanoia. Diba? The mind of Christ. So kung may mga bagay tayo hindi naiisip, pagkakatiwalaan natin ay yung kanyang salita na kaya niyang paguhin at babalikan natin kung ano ang buhay ng Diyos. Diba? Babalikan natin kung ano yung kapayapaan na ipinangako niya sa atin. Sabi niya, peace I leave with you. My peace I give to you. I give to you. Diba? Sabi ni Jesus Christ, not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Diba? Ito yung pangako. So, magtitiwala ako dito. So, ano man ang trahedya, hindi ba sinabi ko, pag alam natin may paparating na bagyo, may paparating na lindol, hindi tayo maghahanda. Diba? Kaya nga tayo kahit church, and I really admire yung dedication ni Pastor Juan at saka ni Teacher Kat dito na halos, dati no halos taon-taon na ano tayo, yung nag-drill. Hindi naman sinasabing huwag tayo maghanda. Pero at the end of the day, ang security natin, why do we need to keep ourselves safe? So that we can also be a testimony na sa mga panahon na kailangan ng tulong sa atin, kaya natin tumulong sa iba. Yun naman yung ginagawa natin, bakit natin ginagawa. Bakit na siniset up ni Pastor Ron? O yung safety place natin ganito. It's not innately for us. But it is the idea na sa panahon ng trahedya, tayo din as a church, tayo din as an individual, kaya natin tumulong sa iba. Sa mga pagkakataon na yun. Kasi alam natin kung anong gagawin natin. So the peace that we have, gagawin natin, ipapractice natin, ipiprepare natin ang sarili natin for that. Kaya nga mga kapatid, habang tumatagal na natatili ka sa kanyang salita, habang tumatagal na nakikinig ka sa salita ng Diyos, nabubuhay yung katotohanan na yun na walang bagay sa mundong ito na pwede maging katapat ng kanyang pangako. Diba? The more that you dwell into God's Word, into these things, marirealize mo na walang anumang bagay sa mundong ito. Kaya ginibab ko na mga kapatid, yung pagiging artista. Diba? Kasi hindi naman siya magbibigay ng security sa akin. Joke lang yun. Pero what I'm saying, I've given up on my dreams. Diba? Like si Shiloh ngayon, minsan naiinis ako sa kanya, ano ba anak, ikaw na magsubukan mo mag-apply sa mga colleges na yan. Parang, oh, okay, later. Diba? Parang naano ko na, ayaw mo ba maging successful? Gusto ko naman maging successful ka sa buhay. Yun ang gusto ko para sa kanya. But it doesn't mean yun ang gusto ng Diyos sa buhay niya. Diba? Kailangan ko pagkatiwalaan na pag gagawin ko yung tama para makita ng mga anak ko kung ano yung tama. Gag-guide ko sila. Sige na anak, diba? Gawin na natin to kasi it is for your ano. Hindi ko naman siya pababayaan. Pero that's the same thing. Na when our security is not in these things. Pero hindi ko naman sinasabing huwag natin gawin. The same thing with tragedy, calamities. Maghahanda pa rin tayo. Pero our peace, whatever happens, it is with God. Sabi sa Matthew, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. So the more that you stay with God, the more that you will stay with Jesus, doon yung maiintindihan na walang pwedeng pumalit sa kanyang mga pangalan. So let me close with some of the summaries.
Yung vision ni Isaiah was actually a foreshadowing of Jesus Christ. Na dinidefine doon na wala tayong ibang pwedeng asahan ng kaligtasan natin maliban kay Hesus Kristo. Siya ang kapangyarihan, nakaka-receive tayo ng correction sa Kanya, at pwede tayong mag-rest sa Kanyang protection. Believers can experience too. Mas naniniwala ako na pwede naman nating maranasan yung tunay na kapayapaan sa mundo nito. Again, peace is not the absence of conflict, but it is who you rely that peace upon. Diba? So mga kapatid, let me close this one. As we remember that we can have two masters, we should also remember that not two masters can provide equal protection. Kaya nga sinabi, you cannot serve two masters. But it doesn't mean you cannot have two masters. But you cannot serve them both equally. Diba? The one who belongs to this world will never die for your sin. Never die for your sin. So anong pangahawakan natin sa mundo ito? Wala. Babalikan natin kung ano ang pinangako ng Diyos. Manalangin tayo.